Milyonaryong babae nagpanggap na pulubi, nilait ng supervisor at manager niya. Isang milyonaryong babae na itatago na lang natin sa pangalang Jenny. Siya isang napakasipag at napakabait na negosyante. Kahit milyonaryo na ito, ay di pa rin siya nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Pero bago niya narating ang tagumpay sa buhay, ay dinanas niya ang napakaraming pagsubok sa buhay. Ahangaan mo siya sa kanyang pagiging matatag. Naging katulong siya ng isang napakalupit na amo sa Middle East na halos pinapakain sa kanya ay madalas sardinas at minsan ay tira-tirang pagkain ng kanyang amo. Madalas din siya inaapi ng anak ng kanyang amo. Pero kahit ganun pa man, ay tinis niya lahat ito dahil naiisip niya ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Matapos ang 5 taon na kontrata, ay umuwi siya sa Pilipinas. Pumasok siyang katulong sa isang mayamang negosyante. Dito, dinanas pa rin niya ang pagmamalupit ng anak din ng kanyang amo na supladita at sosyalera. Halos sigawan siya parati pag nakikita siya ng anak ng kanyang amo. Palibasa, mayaman ng mga magulang ay napakasupladita ng anak ng kanyang amo. Minsan, na naghanda siya ng pagkain, ay di sinasadya na natapunan niya ang mamahaling damit ng anak ng kanyang amo. Dahil sa pangyayaring iyon, ay pinagsisigawan siya ng anak ng kanyang amo at nilait ang pagkatao niya. Napakaimot mo talaga. Palibasa, wala kang pinag-aralan. Mamahaling damit ito, nilagyan mo lang ng mantsa. Napakaimot mo talaga. Napaiyak si Jenny dahil sa masakit na salita ng anak ng kanyang amo. Ay nagdesisyon siya na umalis at maghanap ng ibang trabaho. Pumunta siya sa Maynila at doon namasukan bilang assistant cook na isang kainan dahil kahit papaano ay meron naman siyang nalalaman sa pagluluto. Nagustuhan na may-ari ng restaurant ang kasipagan ni Jenny. Palibasa, wala naman anak ang may-ari ng restaurant, ay tinanong si Jenny kung gusto niya mag-aral ng culinary arts at pag-aaralin siya nito. Tuwang-tuwa si Jenny dahil gusto talaga niya na makapag-aral ng culinary arts. Dahil napamahal na si Jenny sa may-ari ng restaurant, ay tinupad nito na pag-aralin si Jenny ng culinary arts. Matapos ang ilang taon ay natapos ni Jenny ang culinary arts kasabay na rin ng pagiging assistant cook niya. Dahil sa nakagraduate ng culinary arts si Jenny ay naging magaling itong cook at napalakas nito ang restaurant ng kanyang amo. Tuwang-tuwa si Doña Merlita na may-ari ng restaurant. Di nagtagal dahil na rin sa may edad na si Doña Merlita ay pinamana niya kay Jenny ang restaurant nito. Ang ginawa ni Jenny ay sinubukan niya magtayo ng mga ilang branch ng restaurant at lalong lumakas ang sales ng restaurant niya. Di makapaniwala si Jenny sa swerteng binigay sa kanya ng restaurant. Naging milyonaryo siya. Utang niya lahat ng kanyang pagmamayari kay Doña Merlita. Samantala, proud naman si Doña Merlita kay Jenny. Kahit di niya ito anak, ay tinuring na rin niya si Jenny na parang tunay na anak. Sa kabila ng tagumpay ni Jenny, ay madalas bumabalik sa isipan niya ang hirap na kanyang tinanas noong walang-wala pa siya. Kaya ipinangako niya na tutulong din siya sa mga nangangailangan, lalo na sa mga trabahador niya sa restaurant. Nais ni Jenny na magkaroon ng business partner na makakatulong at mapagkakatiwalaan niya sa kanyang negosyo. Nag-usap si Doña Merlita at Jenny sa kanilang gagawin. Napagdesisyonan nila na magpapanggap si Jenny ng matandang pulubi at pupuntahan niya ang mga restaurant at hanap siya ng supervisor o manager na kanyang mapagkakatiwalaan na may mabuti at busilak na puso. Nag-makeup si Jenny ng matandang pulubi at nagbihis pulubi, tsaka siya pumunta sa isa nilang restaurant. Pagpasok niya sa pinto ay kaagad siya nakita ng supervisor at pinagsabihan siya, "Lola, bawal po dito ang pulubi. Doon na lang po kayo sa labas." Iho, pwede ba akong makahingi kahit konting pagkain?" sabi ni Jenny.
Nakita ng supervisor na pagtitinginan ng customer ang matandang pulubi at napansin din ito ng manager. Kaya sinabihan ng manager ang supervisor na paalisin na ang matanda. Lola, umalis na po kayo. Wala po akong mabibigay sa inyo, sabi ng supervisor. Inutusan ng supervisor ang guard na palagasin ang matandang pulubi. Wala nagawa si Jenny kundi lumabas. Halos maiyak si Jenny dahil ganun pala ang ugali ng kanyang supervisor at manager. Pumunta naman siya sa isa nilang restaurant. Sa pagpasok niya ay wala pang tao na kumakain. May kakain na sana kaso nakita ang matandang pulubi. Sabay umalis na sila. Nakita ng supervisor at manager na umalis sa mga customer na papasok. Pero umalis dahil nakita ang matandang pulubi na si Jenny. Nag-init ang ulo ng manager. Hoy, matandang pulubi, dahil sa iyo ay umalis sa mga customer namin. Umalis ka na nga dito, tanda. Ihingi lang po sana ako ng tinapay at tubig, sir, dahil gutom na po ako, sabi ng matandang pulubi. Wala akong pakialam sa iyo, tanda. Umalis ka na, dahil sa iyo, mawawalan pa ako ng benta. Baka mayari pa ako ng amo ko, mawawalan pa ako ng trabaho. Umalis ka na, tanda. Umalis at halos maiyak si Jenny. Ngayon niya nalaman na hindi pala magandang ugali ng mga supervisor niya at manager niya. Pumunta naman siya sa isa pa nilang restaurant at humingi din siya ng pagkain. Iniisip niya na hahamakin na naman siya ng supervisor niya. Pero pagpasok niya dito ay kinausap siya ng supervisor. Akala niya sasabihin siya na hindi magandang salita. Pero nabigla siya. Lola, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Sabi ng supervisor. Iho, pwede ba akong makahingi ng konting pagkain at inumin? Gutom na kasi ako. Sige po Lola, saglit lang po at kukuha ako ng makakain. Umalis ang supervisor at kumuha ng makakain. Kaya lang, sa pagkakataong yun, biglang dumating ang manager at tinanong ang supervisor. Ano ang ginagawa ng matandang pulubi dito? Sir, humihingi lang po ng pagkain si Lola, sabi ng supervisor. Biglang nagalit ang manager at pinagsabihan ng supervisor. Hindi mo ba nakikita na pinagtitingin na yung matanda na yan ng mga customer? Palabasin mo na yan at mawawalan tayo ng customer. Mayayari pa ako ni Ma'am Jenny kapag bumaba ang benta natin. Pero sir, bibigyan ko lang siya ng pagkain. Hindi, paalisin mo na siya, sabi ng manager. Gusto mo papuntahin mo siya sa may likuran. Marami na tira-tira na pagkain doon sa basura. Doon mo siya pakainin. Tinawag ng manager ang guard at sinabihan na paalisin ang matandang pulubi. Lumabas na nga ang matanda. Pero pabulong siyang sinabihan ng supervisor na hintayin siya sa labas at kukuha lang siya ng makakain. Naghintay ang matanda at paglabas ng supervisor ay binigyan niya ng pagkain. Nakita sila ng manager at galit na galit sa supervisor. Di ba sinabi ko naman sa'yo na paalisin mo na yung pulubi na yan? Bakit binigyan mo pa siya ng pagkain? Babalik na naman yan dito. Sir, sorry, naawalan po ako sa matanda at gutom na siya. Dahil doon, lalo nag-iinit ang ulo ng manager at sinabihan ng supervisor na hanggang next week na lang siya at dapat na siyang mag-resign. Nakita ng matandang pulubi ang ginawa ng manager at naawa siya sa supervisor. Iho, ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ng matanda. Danilo po, Lola. Danilo, batid ko ang kabutihan ng puso mo. Huwag kang mag-alala at di ka papabayaan ng nasa itaas. Maraming salamat po, Lola. Naalala ko lang po kasi ang nanay at tatay ko. Wala naman po silang trabaho at may mga gamot pa na kailangan bilihin araw-araw. Huwag kang mag-alala, bukas ay babalik ako dito at kakausapin ko ang manager mo, sabi na matandang pulubi. Naku, huwag na po Lola. Magagalit na naman po sa inyo ang manager ko. Hindi, ako ang bahala. Nagtaka si Danilo sa katapangan ng matandang pulubi. Umalis na ang matandang pulubi. Pag-uwi ni Jenny ay tinanggal na niya ang kanyang makeup at nireport kay Doña Merlita ang mga natuklasan niya. Kinabukasan, nagpa-urgent meeting si Jenny sa lahat ng kanyang supervisor at manager. Nagsimula ang meeting at binati nila si Jenny. Good morning po, Ma'am Jenny. Good morning, maupo kayo.
Naghahanap ako na magiging overall manager. At isa sa inyo ang mapopromote na overall manager. Tuwang-tuwa sila at hinihintay ang announcement. Samantala, si Danilo ay malungkot dahil sinabihan na siya ng manager niya na hanggang next week na lang siya. Nagsalita si Ma'am Jenny. Batid ko na may pagkukulang sa magandang asal ang mga supervisor at manager natin. Kung matatandaan nyo, kahapon ay may lumapit sa inyong matandang pulubi. Pero, imbis na tulungan nyo, ay pinagmalupitan pa ninyo. Nakikiusap ng kaunting pagkain ang matandang pulubi, pero nilait nyo pa. Ako ang matandang pulubi na pinagmalupitan nyo. Nagulat ang lahat na maalala nila ang ginawa nila sa matandang pulubi. Lahat na nagalipusta at nanlait sa matandang pulubi ay lumabas na sa kuwartong ito, sabi ni Jenny. Halos lahat ay lumabas at ang natira na lang ay si Danilo. Takang-taka si Danilo at hindi siya makapaniwala. Danilo, ako ang matandang pulubi. Sabi ko naman sa iyo huwag kang mag-alala. Gulat na gulat si Danilo at hindi siya makapaniwala. Magmula ngayon Danilo ay ikaw ang magiging overall manager at ikaw ang mag-audit sa mga restaurant natin kasama na rin ang pag-audit sa mga manager at supervisor. Halos maiyak si Danilo sa kanyang naririnig. Umuwi si Danilo at masayang ibinalita ang pagkakapromote niya. Samantala, ang mga supervisor at manager na masama ang ugali ay isa-isang sinisante ni Jenny na nagpanggap na matandang pulubi. Ang kwentong ito ay nagsasabing huwag tayong maging mapangalipusta ng kapwa. Kahit sino pa man sila ay dapat igalang natin sila. Maging matulungin tayo sa mga nangailangan at huwag maging makasarili. Hanggang dito na lamang kaibigan ng ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo at may napulot kayong aral. Maraming salamat po. Muli, ito po si MP Light. Hanggang sa muli nating kwentuhan.